Pinuna ng prosekusyon ang pananatili ng ilang senator judges sa Senator's Lounge habang gumugulong ang impeachment trial ni VP Sara. Ang banat ng prosekusyon, aaksyonan daw ng presiding officer sa Lunes. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe. Ito ang naging kontrobersyal na dito lang kami post ni Senator Robin Padilla noong Lunes sa kasagsagan ng Day 60 ng impeachment trial. Kasama sina Senator Judges Mark Villar at Bongo na nakasuot ng robe. Nakamonitor daw sila sa paglilitis sa loob ng Senator's Lounge. Para sa prosekusyon, hindi ito naaayon sa konstitusyon. Napakahalaga na yung maestrado na bibigay ng pagpapasya kung convicted or guilty, for example, ang isang accused, mahalaga na siya mismo yung nakapanood ng personal dahil nga halaga makikita mo ng personal kung paano yung the way he conducted himself, paano siya sumagot sa tanong, mannerisms, reactions, etc. Pero sabi ni impeachment court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, walang nilalabag na batas sina Padilla, Go at Villar. Mayroon na anyang Supreme Court jurisprudence para rito. Sa mistulang kritisismo naman ng prosekusyon kina Padilla, sabi ni Tonggol na marami ng desisyon ng Korte Suprema na magsisilbing gabay kung paano ito tutugunan ng impeachment court. Any matter na nakakasira, any public speech nakakasira doon sa notion na yon na fair, na ginagawa ng korte yung kanyang gawain, at ito ay credible at may integrity, ito po ay nakikita sa paglabag na doon sa aming Code of Professional Responsibility and Accountability. So it will be considered by the impeachment court and the presiding officer in his ruling, I'm sure. Babala ni Tonggol sa kapwa depensa at prosekusyon, nakamonitor ang impeachment court sa lahat ng mga pahayag nila sa labas ng korte. Sa Lunes daw, asahan ang pasya ng presiding officer sa sub judice rule at ang mga mistulang banat ng prosekusyon sa ilang senator judges. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.